Now. Next. Talas. Talas. Inline. Butterfly nut. Butterfly loop. Talas. Next. Internet ang natin. Next. Then apilang kalas sa ako na. Sige. Next. Arms up. Timer starts now. Sige. Oh. Oh, kana. Galing oh. Yung strap. Hugot ang mga strap. Fire hose. Ayan. Zip up. Tapos lock. Welcome. CBA. Yan mga strap. Good, angat, darso tayo. Dayon ang mga strap ihugot na pang.
Yun ang mga strap. Arms up. So ang paglagay din ng ano, since this anchor sling is equipped with a self-locking carab, patalikod sa ring. So kung napapansin nyo, hindi na siya naka-down gate kasi di naman ma-apply yung sa principle ng threaded carab na pag naka-up gate siya tapos may vibration, pwede siya matanggal at luluwag at matanggal yung lock niya. So in this case na self-locking siya, hindi na siya kailangan na i-down gate na natin. Okay, ganyan lang. Then so, ang tawag nito is anchor sling. Okay. So ang paglagay natin, ang pagposisyon natin ng anchor sling is depende sa kung paano natin siya mapapatibay. So tulad ng scenario na to, dito yung victims area natin. Saan ba natin i-anchor yung anchor sling natin? Possibly dito sa likod, no? Para maging stable talaga tong quad pad natin. This one is the ratchet. Ang gamit nito is para Pakapit. pang tension ng anchor sling natin. Tapos meron din dyan tie back anchor, yung kulay violet. Yan. From the word anchor, ito yung i-strap natin sa kung saan natin siya i-connect. So pwede natin siya gawing pang 2x o pwede natin So sa anchor sling naman natin, i-make sure natin na hindi siya mag-coil kasi anything na ang pinaka talaga na maka-loosen ng strength ng ating tulad din sa nataying natin is kung saan may coil. May apa yan ulit? Ratchet o gano'n. Tie back. Kana sa. Ratchet. So this quad pad is equipped with 4 ratchet, 4 anchor sling, 4 quad pad at saka 4 leg strap. Kaso yung sa atin parang pag-issue nito kulang ng tig-isa. So ano lang to? Pero sa More stable, gagamit pa tayo ng leg strap. Ring dito sa mga lower part ng quad pad, dito natin ikakabit tong karab. Tapos tulad ng ganito na may mga pwede tayong pagtalian para maging stable siya masyado, pwede natin i-ikot dito tali para maging stable pa siya, tapos bago natin i-connect sa ibang paa. So tulad nito. So para stable talaga siya na hindi siya basta-basta magkagalaw. 4 na leg straps. So, pareho lang ang proseso. Tulo-tulo na lang. Dayon. Pagkuanis. Spinner. Inosh. Out.
So kabit sa ato ang center kuan. So 4:1 na siya. Kung mag-change system punta, ato ang imong 3:1. Kaya gyapon. Pangkalon lang isa. Nako. Tali. Mali akong gitanggal sa filter. Dili lower. 3:1 na po siya dayon. Wala mo siya wala na 50 billion. Dali ang mag-change sa system na to. Ito wala na. Hindi rin ganyan ang ano. Hindi, pero gapo. Ito talaga yung pinakaunang gagawin na itali tong dalawang paa na ano malapit sa itong rail. So ang tali na ginagamit is double fisherman's knot, no? So ganyan lang. Tapos dito na. Dikit. Tapos tatapusin siya ng ang tawag nun, dalawang half hitch. Dito sana yung isa kaso kailangan itong putulin eh. So, ito lang muna yung pakita natin. Then sa system na tayo. So una gagawa tayo ng figure of 8 loop. So yan lang. Alam naman natin lahat to paano gawin ang figure of 8 loop. Lock. Then sa system na tayo. So i-connect to sa ano. Then dito sa eyelet. Tapos inner, para talaga inner, then outer. So lock na naman. Downgrade. Then So double shift pala. nasa akin sa. Ano? So itong dalawa. So make sure natin na hindi talaga siya mag twist. So pwede nang ikabit dito sa ating kung saan pwede ikabit, kung saan gusto ikabit natin dito. So Sa center. center ring, no? Okay, so dito na kung actually ano lang to kasi hindi naman natin full extend sa real life scenario, pwede ito i-extend talaga para hindi sasayad tong system natin sa may ring. So yun na yun.